Napaka-importanteng araw ngayon, panalo ang mga biktima at kaanak ng biktima sa EJK ni President Duterte. Nagdesisyon ng ICC na may jurisdiction at dininay ang challenge ni President Duterte na walang jurisdiction ng ICC dahil nag-withdraw na siya. Ang simple na lang siguro pag-explain natin ng buo ng desisyon, ang sabi ng ICC ay mayroong Article 127 na nagsasabing lahat ng bansa na gustong mag-withdraw sa ICC pwede naman. Pero kung anong mga kaso o bagay na nasimulan ng konsiderahin ng korte bago ka pa naman mag-withdraw, tuloy ang jurisdiction niya. Kaya nagkaroon kasi ng Article 127 para ma-avoid yung sitwasyon na ang mga presidente o mga prime minister o mga human rights violator, pag may kaso na sila sa ICC, sabay i-withdraw lang nila, wala ng jurisdiction ng ICC. Kaya sabi ng ICC, hindi yun pwedeng gawin kasi malinaw ang Article 127. So ibig lang sabihin ito, simple lang. President Duterte may trial na darating dahil may jurisdiction ng ICC. So sana naman maganda ka na sa trial mo at yun na naman ang hinihingi ng mga kaanak ng biktima. Magkaroon ng trial, kung convicted man yan o acquitted man yan, hindi natin alam, pero at least magkaroon ng oportunidad para malahad ng mga kaanak ng biktima ang kanilang kwento kung paano walang awa at karumal-dumal na pinatay ang kaanak nila. Iyon ang esensya ng desisyon ng ICC. Hindi lang ito issue na may jurisdiction, kundi ang desisyon ng ICC ay para sa hustisya at katarungan sa lahat ng biktima ng extrajudicial killings. Congratulations sa lahat ng nag-abang dito at tumulong para magkaroon ng kaso at aninag ng hustisya doon sa ICC.